daily devotion of Apostle Alexander Gomez from Batch Street. At ang topic ko na tatalakayan natin ngayon ay ano ang ginagawa at gagawin pa ng Diyos sa iyong buhay. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Romans chapter 8 verse 29-30. Buksan po natin ang ating pusok isip sa mga nagsalita ng Diyos. Sabi dito na, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called, those He called, He also justified, those He justified, He also glorified. Verse 30, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay pinalatan naman niya ng maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kaya ang mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay tinuro niyang ganap, at ang mga tinuring na ganap ay nalagyan lahat ay naman niya. Teaching number 1, salvation is God's work from the beginning to end. Hindi nagkataon ang sariling pagsisikap ng tao ang dahilan ng kaligtasan, kundi ipalkano ng Diyos mula panahon. Siya ang pumili, tumawag, ipapapalaan at pagbibigay ng kalwalhati. Napakita nito na sa bawat sityo ng ating pananampalataya, mula sa pagkakilala sa Diyos hanggang sa pagpasok sa kanyang kalwalhatian ay hawak niya tayo. Teaching number 2, the believer's journey is secure in God's hand. Ang sinimula ng Diyos ay tiyak niyang katapusin. Kung ikaw'y tinawag niya, ito rin ay tuturing na matuwid, at balang araw ay naglalagtiin sa piling niya. Ibig sabihin, hindi tayo papabayaan ng Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok, kahinaan ang pagkakamali. Teaching number 3, if God cares about the big things, He also cares about the small things. Kung may kakayahan ng Diyos na gawin sa katuparan ng ating kaligtasan na siyang pinakamalaki at pinakamahalagang bahagi sa ating buhay, hindi ba't ano kung siyang mapagkakatiwalaan sa ating araw-araw na pangangailangan. Siya ay Diyos ng mga detalye, mula sa maliit na dalangin hanggang sa malaking desisyon. Application number 1, share the gospel because it is the power of God. Dahil alam natin na ang kaligtasan ay hindi gawa ng tao, hindi Diyos, wala tayong dapat ikaya sa pagbabahan ng ebanghelyo. Application number 2, edify others with God's grace and eternal plan. Marami sa atin ang nanghihina, nagugulungan, nawawala ng pag-asa. Maaaring natin paalalahanap ng isa't isa na may layunin ng Diyos sa bawat buhay, at ang kanyang plano ay hindi ka naman mapipigilan. Application number 2, trust God for both big things and small things. Kung kaya natin pagkatiwalaan ng Diyos sa ating kaligtasan, tiyak na kaya rin natin ipagkatiwala sa Kanya ang ating mga araw-araw na alalahanin, pag-aaral, pamilya, relasyon, kalusugan, o kabuhayan. Sa bawat sitwasyon, maaari tayong lumapit sa Kanya na mayroon ang pagtitiwala. Yun lamang po ang ating devotion.